Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Nawa po kayo ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon sa umaga pong ito sa inyong paggising. Kung kayo man ay nagda-drive, no, ay ingat-ingat po kayo. Kung kayo man ay nagtatrabaho na o nasa bahay lamang, ay kayo ay pagpalain nawa ng ating Panginoon. So binabati po natin ang ating po mga kaibigan na nakikinig dyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At syempre yung nasa south po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre yung mga nandito sa Mega Manila, binabati po namin kayo na isang magandang umaga. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Na kung meron po kayong nais na batiin, 0917-174-2777 o kaya naman 0918-944-7891. Ang ating pong Facebook page, Adventist World Radio Manila. At yan din po ang ating pong YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Yan. Ano po ba ang mga karaniwang katanungan at sinasabi ng mga tao ngayon? Mabuti naman ako. Bakit may mga nangyayari sa aking masama? No? Yan ang isa sa malaking katanungan. Bakit nga naman ba? Wala naman siyang inaagrabyado na tao. Bakit naman ako ay, kung sinong tao ay nakakaranas ng mga kasamaan sa buhay? Ito pa, bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga masasamang bagay? O nga ba, ano ba yung kasagutan dyan? Parang hindi ho natin masagot yung mga tanong na yan. Ang daming kaguluhan dito sa mundo, yan pa yung sinasabi ng iba. Saan ako maaring humingi ng tulong? So yan po ay ating pong sasagutin sa ating pong tema sa umaga pong ito dito sa Mga Pangakong Di Nabibigo. Kaya huwag kayong aalis. Ating pong titingnan ang ating acronym. Titingnan po natin ang mga sinasabi ng ibang mga tao at syempre, titingnan po natin ang mga pangako sa banal na kasulatan. Ito po yung topic natin. Why do bad things happen to good people? Bakit nangyayari ang mga masasamang bagay sa mabubuting tao? O nga naman, no? Minsan ang katanungan natin, bakit namatay siya agad? No? Bakit naman siya pa yung siya pa yung ginawa ng masama ng mga tao sa paligid, ang buti-buti niyang tao na yan. So yan po ang sasagutin natin. Ang text po natin ay sa Job 1:21, no? Kung alam po natin yung Job, ito po ay nasa Old Testament, no? At ang pangyayari ng buhay ni Job ay isang exposition where a person who is a good person or a righteous person has experienced, no, ang mga bad things sa kanyang buhay. Bakit kaya ganun ang nangyari? At dito po sa Job 1:21, ito po ang sabi, "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Sino po nagsasalita dito? Si Job. No? Ang sabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay? So, doon sa tanong natin, why do bad things happen to good people? Ito po ay na-experience po ni Job ito, mga kaibigan. Pero sa kabila ng experience ni Job na masamang nangyari sa kanyang buhay, pero hindi po niya sinasabi na, I'm good. Why is it happening? Tinanggap lang niya ang nangyari sa kanya at sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila po ng mga pangyayaring hindi magaganda, si Job pa rin lumabas sa kanyang mga labi, no, ang mabubuti na mga salita, pagpuri sa ating Panginoon. Ang tao po na ito, si Job, ay malalim, no, ang kanyang emosyonal na mga nangyari, no.
Pero minsan talagang nagtatanong tayo, bakit nga ba, Panginoon? Parang yung sinasabi natin, hindi ako dapat nakaranas ng mga ganito, no? Marami tayong mga tao na tapat rin naman pero nakaranas ng hindi magaganda. Maliban kay Job, nandyan po si Joseph, no? Nandyan din si Daniel. Ano ba nangyari kay Joseph? Mabuti namang bata itong si Joseph. Pero bakit nangyari sa kanya na ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, tapos pinaratangan siya nung asawa ni Potiphar na siya po ay ire-rape yung asawa ni Potiphar. Nakulong tuloy itong si Joseph at nandun siya, ang tagal niya rin sa kulungan. Halos makalimutan na siya nung dalawang tao na binigyan niya ng yung sa dream, no, interpretation ng dream, no. Pero eventually si Joseph ay naging kanang kamay ng Pharaoh. Okay? Si Daniel, ano ba ang nangyari kay Daniel? Matapat itong si Daniel pero ginawan siya ng hindi maganda no ibang mga prince and princesses na nandun kasama niya, no. Siya po ay ginawa ng hindi maganda at siya ay inilagay tuloy ng king, pinarusahan at nilagay sa lions den. Pero iniligtas siya ng ating Panginoon. Si Paul, no? Kahit mabuti itong si Paul, meron siyang binabanggit dito na yung thorn in the flesh, no? Bakit kaya nangyayari sa kanya to? At eventually, yung ating pong Panginoong Jesus na isang example na mabuti, walang kasalanan, pero siya pa ay ipinako sa krus, no? Siya po ay nakaranas ng matinding pagdurusa kahit siya po ay matuwid. Kaya naman, kung titingnan po natin ang mga bagay na ito, nangyayari, no? Bakit nga ba nangyayari? Ano ba ang dahilan? Why do bad things happen to good people? Sa inyo po siguro, no, iniisip natin, mabuti naman po ako, pastor. Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako gumagawa ng mga anomalyang bagay laban sa aking kapwa. Hindi ako madaling magalit. No? Ako ay tumutulong sa aking kapwa. Pero bakit may mga nangyayari sa aking buhay na mga masasama? Bakit pinapayagan ng Panginoon ang ganitong mga nangyayari? Kaya nagtatanong tayo, why Lord? Bakit na nangyayari ito? No? Kaya nga kung tatanungin natin, why do bad things happen to good people? Punta tayo doon sa acronym, why. W-H-Y. Bakit? No? So tandaan niyo yan. Baka kapag kayo ay nagtatanong sa Panginoon, why do bad things happen to good people? The answer is, why? Okay? W. We live in a broken world. Okay? Nabubuhay tayo sa sirang mundo. Yan. So, yan ang isa sa mga dahilan. We live in a broken world. Why do bad things happen to good people? Because we live in a broken world. Why do bad things happen to good people? H. Hardship grows faith and character. Ang paghihirap ay nagpapalago sa ating pong pananampalataya at sa ating pong karakter. So bakit kailangan mangyari? Dapat po pala tayo lumago sa ating pong pananampalataya. Ito po pala yung nagpapalakas sa atin. Now, sa school, nagkakaroon kayo ng test. May mga exam pa, no? At naghihirap yung mga estudyante para sumagot sa mga exam. Bakit nga nagpapalalagay ng exam ang mga teacher? Para matuto ng lubos yung mga estudyante. Is also true in life. So yan po, why do bad things happen to good people? Because H, hardship grows faith and character. And why? No? Why do bad things happen to good people? Why? Your story isn't over yet. Ang ating pong kwento ay hindi pa tapos. No? Ano po ba ang kasukdulan na mangyayari? No, hindi pa natin alam dahil yung ating kwento ay hindi pa natatapos. So yan po, no? So umpisa pa lang ay nandiyan na yung sagot. Why do bad things happen to good people? The answer is acronym Y. W. We live in a broken world. H.
hardship grows faith and character, and why your story isn't over yet. So tingnan po natin yung siya sa atin po natin yung W, no? We live in a broken world. Nabubuhay tayo sa sirang mundo. Nangyayari po ang mga masasamang bagay hindi dahil sa malupit ang Diyos, kundi dahil sa nabubuhay tayo sa isang mundong napinsala ng kasalanan na nagdurusa sa mga bunga ng pagkahulog, no? Mula pa doon sa Eden. Now, sa Romans 5:12, ito po ang sinasabi, sin entered the world through one man, and death through sin. Because the wages of sin is death, no? Yan po yung sinasabi. Pumasok po yung kasalanan dito sa mundo sa pamamagitan po ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So, ibig sabihin ay merong kasalanan, no? Meron tayong kasalanan, kaya ganyan po ang nangyayari. Hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos ang mundo na ito. Patuloy pa rin na ang kaaway, siya po ay namumuno pa rin, pero meron siyang katapusan. No? Merong katapusan ang kaaway, ang kasalanan. May katapusan si Satanas. At malapit na ang kanyang katapusan. So, ito po pala ang isa sa mga reason. No? Sin entered the world through one man, and death through sin. Minsan iniisip po natin, bakit tayo maapektuhan? No? Isang tao lang naman iyon. Unfortunately, yung tao na yun na nagkasala ay yung ama. No? Ama ng sansinukob na si Adan at ina ng sansinukob na si Eva. At minana po natin itong kasalanan na ito. Minana rin natin, no, yung parusa, because we are sinful and the wages of sin is death. Sa Romans 8:22, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up in the present time. Okay? Alam po natin, binabanggit dito sa Romans 8:22 na ang buong sansinukob ay dumaraing gaya ng sakit ng panganganak hanggang sa kasalukuyan. No? Ito po ay hindi pa natatapos. Medyo matagal. May mga time, no, ang mga babae, kapag nanganganak, mabilis lang manganak. No? Yung iba naman, matagal manganak. Yan. At ito po ay merong timetable, no? At ito po ay nangyayari. Kaya nga, ang buhay po natin dito sa mundo ay hindi natin pwedeng sabihin na fair. Bakit? Dahil ang kaaway, siya po ay manlilinlang. No? Nilinlang niya si Eva. Oh, ang sabi niya kay Eva, magiging katulad ka ng Diyos. Unfortunately, hindi siya naging katulad ng Diyos. In a way, naging katulad siya ng Diyos, knowing good and evil. Pero dahil sumuway siya sa ating Panginoon, merong parusa. And the wages of sin is death. Ang mabuting balita po, mga kaibigan, ay kinuha, okay, inako ng ating Panginoong Yesus ang kaparusahan ng kamatayan nung siya po ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Hindi na tayo mapaparusahan ng kamatayang walang hanggan dahil sa kinuha na ito ng ating Panginoon. Although, dito sa buhay po natin, makakaranas pa rin tayo hanggang ng mga problema hanggang sa dumating ang ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon. Yan po ay hindi natin masasabi na parusa sa atin dahil ang ating Panginoon ay kasama pa rin natin. Na siya po ang nagbibigay pag-asa sa atin. Meron tayong kinakaharap na mga problema sa buhay. Ang ating Panginoon ang bibigay ng kapayapaan sa atin. Meron tayong hinaharap na mga pagsubok. Ang ating Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya nga, bagaman dumarating sa atin, no, ang mga pangit na mga bagay na nangyayari sa ating buhay na kahit iniisip natin ay hindi naman tayo gumagawa ng masama. Ang Panginoon pa rin ang kasama natin. In all things, God works for the good of them that love Him. Ang kailangan po natin ay
magmahal sa ating Panginoon at magpasakop sa ating Panginoon. Sabi ni Timothy Keller, the presence of suffering in the world is not proof of God's absence. It's proof of our need of Him. Napakaganda po ng sinabi ni Timothy Keller, no? Ang pagkakaroon daw po ng pagdurusa dito sa mundo ay hindi ho ito patunay na wala ang Diyos, no? Ito po ay patunay ng ating pangangailangan, no, sa Kanya. Napakaimportante na ating maranasan, nakilala natin o kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya wag po nating kalimutan, nandyan palagi ang ating Panginoon. Kailangan natin ang ating Panginoon. Sabi dito ni Matt Chandler, no? This world is not as it should be, but God is making all things new. No? Alam niyo po, hindi tayo makakaranas lamang ng mabuting buhay kapag dumating ang ating Panginoon. Makakaranas na tayo ng buhay na may pag-asa at kapayapaan kapag tayo ngayon ay nasa Panginoon na at nananatiling nasa ating Panginoon. Ang mundo po ito, ang sabi ni Matt Chandler, ay hindi tulad ng yung mga nangyayaring nararapat. Ngunit ginagawa itong bago palagi ng ating Panginoon. If we are in Christ, we are new creature. No? Nakakaranas tayo ng isang mabuting bagay, mga mabubuting mga bagay, na kahit pa nasasaktan po tayo, may pag-asa pa rin tayo. Kahit pa merong mga problema sa buhay, nakikita po natin ang tunay na gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, tandaan po natin, why do bad things happen to good people? First is we live in a broken world. Pero hindi naman ibig sabihin nito na wala ang Panginoon. Nandyan palagi siya. Yung letter H po, no? Why do bad things happen to good people? H, hardship grows faith and character. No? Ang paghihirap daw po ay nagpapalago ng ating pong pananampalataya at nag-aayos ng ating pong mga karakter. Alam niyo po, madalas na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok, yung mga pagsubok na ito para hubugin tayo, turuan tayo, at palaguin ang ating pong pag-asa sa Kanya. Kung ano ang nararamdaman natin tulad ng kalupitan, ay maaari po itong aktual na pagsasanay, no? Na tayo po ay maging malakas, tayo po ay lumago. No? Now, isang tatay ang nagsabi doon sa kanyang anak, alam mo anak, kailangan ay maging malakas ka. Ay sabi nung anak, paano po ba ako magiging malakas, tay? No? Nakikita mo ba yung malaking bato na yon? No? Nakita niya isang malaking bato. No? Yan ay itulak mo. Pag naitulak mo na yan ng mga 3 inches, yan, magiging malakas ka na. No? So nag-upisa yung anak, no? Itinutulak niya araw-araw, itinutulak niya yung bato. No? Sabi niya, isang linggo, tinutulak niya, wala namang nangyayari. 2 linggo, tinutulak niya, wala namang nangyayari. Naka-1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, tinutulak niya yung bato, wala namang nangyari. Nung 5 buwan, sabi nung anak, tay, wala naman nangyayari, hindi ko maitulak kahit 1 centimeter, wala, hindi naman umusog yung bato. Sabi niya, titigil na ako, wala namang nangyayari. Sabi nung tatay, walang nangyari dun siguro sa bato. Pero tingnan mo yung katawan mo. Napansin nung anak, no, meron na siyang muscle na mas malakas na siya ngayon kaysa doon sa 5 buwan na bago siya mag-umpisa. Yan din po ang nangyayari, mga kaibigan. No? Kapag tayo po ay nakakaharap sa mga problema at tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, nagiging malakas tayo, nagiging matatag tayo. Sabi sa James 1:2-4, consider it pure joy whenever you face trials, so that you may be mature and complete. No?
Isipin daw po natin na maging kagalakan natin kapag tayo daw po ay dumaranas ng mga pagsubok, no? Dahil ito ang nagpapalakas sa atin. Tayo po ay nagiging ganap, no? At tayo po ay nagiging mature sa ating pong buhay. Nakakaranas kayo ng pagsubok ngayon? Tayo po ay maggalak sapagkat ito ay nakapagpapalakas sa atin. Sa Romans 5:3-5, ito po ang sabi, suffering produces perseverance, character, and hope. No? Ang pagdurusa daw po ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Yung pagtitiyaga, mabuting ugali. At yung mabuting ugali ay pag-asa. Kaya kung titingnan po natin, nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay natin, ito po ay nagpapalakas sa atin, sa ating pong spiritual na buhay. Huwag po nating isipin ang negative na bagay sapagkat yung mga bagay-bagay na iniisip natin at nagagalit tayo sa ating Panginoong Diyos, wala po itong kahihinatnan. Kailangan po natin na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po ni C.S. Lewis, God whispers in your pleasures but shouts in your pain. Ang ating Panginoon ay bumubulong sa ating pong kasiyahan. No? Ngunit sumisigaw siya sa ating sakit. Ibig sabihin, nararamdaman din ng ating Panginoon yung sakit na nararamdaman po natin. Kapag tayo ay masaya, hindi siya sumisigaw. Ang ating Panginoon ay bumubulong lamang at nararanasan din po niya yung nararanasan natin. Sabi ng isa pang hindi kilalang manunulat, faith is like film. It develops in the dark. Paano daw po tayo nagde-develop ng film? Di ba meron tayong tinatawag na dark room, no? Hindi mo kailangan, kapag ka magde-develop ka, hindi mo kailangan na maliwanag kasi hindi po magde-develop, ma-overexpose, no? At ganoon din, kung tayo ay nasa kadiliman, tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay natin, ang pananampalataya ay lalong lumalakas, lalong nabubuo, sapagkat ito ay nabubuo kapag tayo ay nasa kadiliman o nahihirapan. Tandaan po natin yan, na tayo, whatever happens, no, hardship grows faith and character. Yung paghihirap natin ay nagpapalago ng pananampalataya at ng karakter. At yung pangatlo, doon sa ating pong acronym na Y, sabi po dito, your story isn't over yet. Why do bad things happen to good people? Hindi pa tapos ang inyong kwento. No? Ang mukhang isang trahedya ngayon ay maaaring maging isang patotoo mamaya or bukas o susunod na mga araw. Sinusulat pa rin ng ating Panginoong Diyos ang kwento at maaari siyang magdala ng magandang bagay kahit na mula ito sa abo. No? Yan po, kailangan po natin pagtiwalaan ng ating Panginoon. Minsan, nararanasan lang po natin o nare-realize lang po natin ang mga mabubuting bagay kapag nakaraan na yung kwento. At masasabi natin kapag tayo po ay lumingon, yun pala ang plano ng Panginoon. Buti na lang ako'y nagtiwala sa Panginoon. Meron din naman mga pagkakataon na napapaarin tayo, yun pala yung kwento. Bakit hindi ako nagtiwala sa Panginoon? Bakit ako naggalit? No? Bakit ako nagpatuloy sa aking hindi magandang plano? No? Kaya nare-realize po natin kapag katatapos na yung kwento. O kung kayo man ay nakakaranas ng hindi maganda sa inyong buhay, hindi pa tapos ang inyong kwento. Sa Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good. Ito po yung sabi ni Joseph kanina na nasabi natin yung kwento. No? Nung siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid, ang iniisip ng mga kapatid na siya ay mapaalis na, no? Mawala na si Joseph. Pero pangit man ang kanila pong iniisip, pinayagan ito ng Panginoon upang magkaroon ng ikabubuti ng kanyang bayan. Ganon din po minsan ang nangyayari sa atin. Pangit man ang nangyayari,
Pero sa kahuli-hulihan, maganda pa rin ang outcome sapagkat tayo nagtiwala sa ating Panginoon. Sa Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him. No? Sa lahat daw po ng mga bagay, ang ating Panginoon ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sabi ni Rick Warren, God's plan is better than our pain. Nakaranas tayo ng sakit, mas mabuti ang plano ng ating Panginoon. Si Charles Spurgeon, ito naman ang sabi niya, when you can't see God's hands, trust His heart. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos kapag hindi po natin nakikita ang Kanyang kamay. Why do bad things happen to good people? Ano yung ating acronym? Why? W, we live in a broken world. Nabubuhay po tayo sa sirang mundo. H, hardship grows faith and character. Ang paghihirap ay nagpapalago ng ating pong pananampalataya at ng ating karakter. And letter Y, your story isn't over yet. Hindi pa tapos ang ating pong kwento. Kaya kailangan tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Nagtatanong ba tayo na bakit ngayon? May dahilan ng Diyos. Hayaan po natin siya, naggumawa sa ating pong buhay. Makikita po natin na ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Kahit minsan ay parang walang saysay yung buhay natin, manatili tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, nagpapasalamat po kami na kahit pa maraming hindi magagandang nangyayari sa aming pong buhay, nandyan pa rin kayo. Patuloy na gumagabay, nag-aakay, nagmamahal at nagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon kami po ay lubos na nagtitiwala. Amin pong hinihiling ang inyong patuloy na patnubay sa amin. Nawa sa amin pong mga plano, sa amin pong mga isipin, mga gagawin, kayo lang ang maging sentro sapagkat alam po namin kayo ay lubos na nagmamahal sa amin. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kung kayo man ay nakakaranas ng problema, pagsubok sa inyong buhay, patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon at makikita natin ang Kanyang kamay na patuloy na umaakay sa atin. Muli po, magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.